Kayo ay makinig sa aking kwento, ang kwentong Alingas-ngas ng Ilog Naga. Sa gilid ng Ilog Naga, na dumagdaloy sa puso ng Camarines Sur, may isang pamayanan na mga nilalang sa tubig. Mga isda, hipon, kuhol at ang mahiwagang diwatan ng ilog na si Anya. Payapa ang kanilang mundo. May tugtugin ang agos ng tubig at maaliwalas ang paligid. Kilala ang Naga bilang sentro ng kultura at pananampalataya. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman ni Anya ang unting-unting pagbabago sa kanilang kapaligiran. Hindi lang sa tubig kundi sa puso ng mga tao. Isang araw, habang nagpapahinga si Anya sa ilalim ng lumang puno ng mulabe na nakayuko sa ilog, lumapit si Bangsi, isang batang isda. Diwataan niya, napakarumi na po ng tubig. May mga lumulutang na plastik at halos wala na pong tilapia na bumabalik. Hindi ka nag-iisa, Bangsi, ani ni Anya. Kahit ang mga hipon ay lumilipat na sa kabilang bahagi ng ilog. Nababawasan ang mga halamang tubig, nawawala ang buhay. Napalingon si Anya sa hilaga. Nakita niya ang lungsod ng Nagang abala ang mga sasakyan, palengke at paaralan. Ngunit sa likod ng pag-unlad, tila nakalimutan na ang pangangalaga sa kalikasan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng Naga Central School, may batang babae na ang pangalan ay Nika. Isa siyang grade 5 student at aktibong kasapi ng kanilang Youth Eco Warriors Club. Lumaki siya sa kwento ng kanyang lola tungkol sa dating malinaw na ilog Naga. Lola, totoo po bang dati may mga ibong nagsasayaw sa ibabaw ng tubig? Tanong ni Nika, habang tinitingnan ang madilim at maruming bahagi ng ilog. Oo, Nika, tugon ng matanda. Ang tubig noon ay kasing linaw ng salamin. Pwedeng uminom, maligo at manghuli ng isda. Ngayon, tila sumusuko na ang ilog sa dumi. Dahil dito, naisipan ni Nika na gumawa ng proyekto Project Alon. Isa itong kampanya para linisin, mahalin at muling buhayin ang ilog Naga. Kinumbinsi niya ang kanilang guro, mga kaklase at maging ang punong barangay. Hindi ito madali, sabi ni Ginang Laran, ang advisor nila. Ngunit kung lahat tayo'y kikilos, may pag-asa pa. Nagkaroon sila ng General Assembly sa eskwela at nilahukan ito ng mga guro, estudyante at magulang. Mag-umpisa tayo sa kaalaman. Sabi ni Nika, nagkaroon sila ng seminar tungkol sa climate change, water pollution at waste segregation. May mural painting din tungkol sa mga hayop na naninirahan sa ilog. Linggo ng hapon ng unang araw ng kanilang clean-up drive, bit-bit ang mga sako, gloves at walis, nagsimula silang linisin ang tabing ilog. Sumama pati ang ilang volunteer mula sa Naga City Hall at mga religious groups. Habang abala ang lahat sa paglilinis, sa ilalim ng tubig ay tahimik na nagmamasid si Anya. Ito na nga ba ang simula ng pagbabalik? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga batang puno ng pag-asa. Dumaan ang mga buwan ng Setyembre, panahon ng Peña Francia Festival, nang biglang bumaha dahil sa sunod-sunod na ulan. Lumabas ang problema, ang mga kanal ay barado at basura ay bumalik sa ilog. Hindi sapat ang isang linis lang, wika ng Nika sa kanyang mga kasama. Kailangan nating turuan ang buong komunidad. Kailangan nating isama ang puso.
Muling nagplano si Nika, nagtayo sila ng eco station sa barangay kung saan maaring maghulog ng bote, lata at papel kapalit ng mga school supplies. Nagsimula na ring magtanim ang mga kabataan ng punong bakawan sa mga bahaing lugar. Nagkaroon sila ng Ilog Naga Week, isang linggong selebrasyon ng kalikasan, kasaysayan at pagkakaisa. May storytelling tungkol kay Anya, may mga likhang sining mula sa basura, at paligsahan sa paggawa ng eco poster. Ang linis ay hindi lang gawain. Ito ay kultura, sabi ng kapitan, sa kanilang culminating program. Ang batang nagtapon ng basura ay salamin sa tahanang walang disiplina. Ngunit, ang batang tulad ni Nika ay salamin ng pag-asa. Samantala, sa kalalalimang bahagi ng ilog, masiglang lumalangoy sina bangsi, tilapia at mga hipon. Muling sumisibol ang mga halamang tubig at unting-unting nabubuhay ang mga hayop na minsang nawala. Diwata, Anya, salamat sa pagprotekta sa amin, ani ni Bangsi. Ngunit higit sa lahat, salamat sa batang nagbigay ng boses sa aming katahimikan. Ngumiti si Anya at tumingala sa kalangitan. Hindi ko na kailangang magpakita sa tao. Ang pagkilos nila ay sapat ng pruweba na kaya nilang magbago. Buwan ng Disyembre, ginawaran si Nika ng parangal ng lungsod bilang kabataang bayani ng kalikasan. Ngunit ang totoo, ang pinakamalaking gatimpala ay ang muling pagdampi ng hangin sa malinis ng Ilog Naga. Naging inspirasyon si Nika sa maraming paaralan. Gumaya rin ng iba't ibang barangay, maging ang mga tricycle driver at tindera ay tumulong sa mag-segregate ng basura. Hanggang ngayon, isinasalaysay sa mga silid-aralan ang alamat ni Anya, ang diwata ng ilog at ang batang si Nika na muling bumuhay sa himig ng alingasngas ng ilog. Ang kwento ni Nika ay paalala na ang pagmamahal sa bayan ay hindi kailangan malaki o magarbo. Sa simpleng paggalang sa kalikasan at pagkakaisa ng pamamayan, may buhay, may pag-asa at may ilog na muling umaagos. Ating sagutan ang bukabularyong pagsasanay. Panuto. Pag-unawa sa binasa. Panuto, basahin ang mga tanong. 17. Sumasang-ayon ka ba na ang mga bata ay may kakayahang maging? Sunod ating sagutan ang salitang pinapahiwatig. Panuto, basahin. Ikatatlong bilang. Ako ay isang isda, kaibigan ni Anya. Ika-anim, ako'y punong kayang sumalo ng baha. Ika-siyam, ako'y gamit sa paglilinis, madalas laman. Ating sagutan ang ilog ng buhay ko. Panuto,